Anyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating panalangin. Let us bow down our heads and feel the presence of the Lord. Makapangyarihang Diyos Ama, salamat muli at kami nagtitipon ngayong araw na ito upang sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, Ikaw ang manguna sa gawain ito, Panginoon. Panginoon, bigyan mo po ng karunungan, Panginoon, sa iyong magmula ang wisdom ng aming pastor, Panginoon, upang higit na lumalim ang aming pag-unawa sa iyong mabuting salita, Panginoon. Panginoon, salamat sa aming music ministry na patuloy na nagpapagamit, Panginoon, para sa ikalulugod mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ushers, mga volunteers, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang mas marami pang maabot ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa aming mga volunteer teachers sa children ministry, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang may pabahagi sa mga bata ang iyong salita, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay na patuloy mong ibibigay sa amin, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din namin ang mga kapatid namin, Panginoon, ng mga mabigat na lalaki, Panginoon. Mga pangangailangan, pinansyal, Panginoon, emosyonal, Panginoon. Ipuhin mo sila, Panginoon, at abutin ang kanilang mga puso, Panginoon. At iparamdam sa kanila, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Panginoon, gayon din, pinapanalangin namin ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay, na nasa malayong lugar upang magtrabaho, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong pagpapala, Panginoon. Gabayan mo sila, Panginoon, ng tulad ng paggabay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, you are a great healer, our great provider, Panginoon. We worship you, Panginoon. We adore you, Panginoon. Ang lahat ng ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pinapalang umaga po sa bawat isa. Sige po. Bago po tayo umawit, pwede po bang lingunin po natin ang ating mga katabi? Nitian po natin at bagingin po natin at sabihin po natin isang pinapalang umaga, kapatid. Mataas na walang pagpapala sa atin, Panginoon. So bago po tayo mag-awitan, sabi po sa salita ng Diyos sa Galatians chapter 5 verse 1, tayo po ay malaya na. Amen? Pasabi nga po, o pakisabi nga po, ako ay malaya na. Tayo ay pinalaya na ng ating Panginoong si Jesucristo. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na awitan po natin, papurihan po natin at pasalamatan po natin ang ating dakila at nag-iisang Diyos. Amen po ba? Amen. Mataas na walang pagpokas sa ating Diyos at sa pwede po kami umawit ng matuloy at pasalamat sa ating Panginoon. Sa ating
umaga, taas po natin ang kagandahilang pangalan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, ikaw ang mag-iisang Diyos ng aming buhay. Hindi kami mapapagit, Panginoon, sa paniniwala sa iyo, kadakilaan, Panginoon, dakilang iyong pagmamahal. Yes, Jesus. Kaya sa lahat ng oras, ikaw ang aming Diyos. Sa lahat ng panahon, ikaw ang nag-iisang Diyos. Mga kapatid, anuman po ang ating sitwasyon ngayong umaga, naririto ang ating Panginoon upang ikaw ay yakapin. Nais niyang iparamdam na ikaw ay mahal niya. Sa Panginoon. Sa Jesus. O Diyos, ang tunay at dakilang sa mundo.
Panginoon. Alam po natin na ang Diyos ay may ginagawa sa ating mga buhay at kailanman hindi po siya humihinto. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay sa Diyos. At awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ka nagpapabayad. Ikaw ay Ama sa amin. Ikaw ang aming tambulan, matatakbuhan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. They are saved. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ito po ang ating mga panalangin. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa
fail your people because we know your character. You are the Savior, you are the Redeemer. You are the lifter of our heads whenever we fail, whenever we feel weak, and whenever we feel down. In Christ Jesus, we believe you are working in our lives. Thank you. We give you glory. We give you praise. In Jesus' name we pray. And everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan din natin ang ating Panginoon. Bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, limunin po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin sa Kanya, may ginagawa ang Diyos sa buhay. At sabihin mo sa Kanya, hindi siya humihinto. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Ang ating pong pag-aaralan ay ating pong binuha sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Dito po sa aklat ng Daniel, Kabanata 2, talata 17 hanggang 19. Ganito po ang ating matutunayan. Pumayag naman ang hari. Kaya umuwi si Daniel at binalitaan ng kanyang mga kasamahang sina Hananiah, Mishael at Azariah tungkol sa nangyari. Hiniling niya sa mga ito na manalangin para kaawaan sila ng Diyos sa langit at nang malaman nila ang kahulugan ng panaginip ng hari, upang hindi sila patayin kasama ng iba pang marurunong sa buong Babylonia. Ang huling talata. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitain. At pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Panginoon, kayo po magpala ng mga salitang ito na amin pong binasa, ang amin pong kakayanang pagpaliwanag at umunawa ng iyong mensahe ay kapos. Kaya alam po namin sa tulong ninyo at sa tulong ng Banal na Espiritu nasa amin, taglay namin ang kaunawaan at malalaman namin ang mga kalooban mo. Turuan niyo po kami ngayong umaga. Ihanda niyo po ang aming mga puso. Palakasin nawa kami ng iyong mensahe. Padalangin ko, O Diyos, sagutin niyo po anuman pong pangangailangan ng bawat isang namin. Sila man ay pinanghihinaan ng loob, sila man ay may kalituhan, sila man ay nawawalan ng pag-asa. Alam po namin, O Diyos, hindi po maikli ang inyong kamay upang abutin ang aming mga pangangailangan. Salamat, Ama, at salamat sa pag-ibig mo na ipinakita mo doon sa krus ng Kalbaryo na noong kami makasalanan pa, namatay ang iyong buktong na anak na si Jesus alang-alang sa amin. Kami ay hindi na malayo, kami ay napakalapit sa iyo at kami ay inilagay mo sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Bago po tayo maupo ay iabot natin ang ating mga kamay sa 5 tao sa ating mga katabi at sabihin po natin sa Kanya, Happy Lord's Day, kapatid. Ito ang araw ng Panginoon kaya dapat magdiwang tayo at magpasalamat sa Kanya. Maaari na po tayong maupo.
Nais ko pong umpisahan ang mensahe ngayong umaga sa isang katanungan. Ikaw ba ay nasa isang alanganing sitwasyon ngayon? Humaharap ka ba sa isang sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin? Kung ang sagot mo sa tanong na yan ay oo, ang mensaheng ito ay para talaga sa iyo. Kaya ito ay aking pinamagatan, may solusyon ang Diyos sa mga gipit na sitwasyon. Pwede po pang basahin natin ng sabay-sabay ang pamagat na yan. May solusyon ang Diyos sa mga gipit na sitwasyon. Malamin mo nga yung katabi, gipit na gipit ka ba ngayon? At sabihin mo sa kanya, buti na lang nandito ka. Dahil ang Diyos ang sagot. Sisimulan ko po ang mensaheng ito sa pamagitan po ng isang kwento. Merong isang hari na ang pangalan ay Nebuchadnezzar. Medyo mahirap din kasi kaya ulitin ko, Nebuchadnezzar. Kaya niyong sundan, sabihin niyo, Nebuchadnezzar. Siya po isang hari. At ilang araw na siyang tuliro at hindi makatulog, na-insomnia, kagaya po na nakikita niyo sa picture, dahil binabagabag po siya ng isang panaginip na paulit-ulit. Mukha lang po tulog, pero ang kwento po talaga hindi po siya nakakatulog. Kaya napapansin niyo yung kamay niya nasa luparan. Ay, naku, yung ipong mga ganun. At dahil lumalala na po ang anxiety po hindi masaya. Kahit na ang tawag ay anxiety. Ay, kamay ko ang joke. Kahit po lumalala ang kanyang anxiety na hindi po masaya, ay ipinatawag na niya ang lahat ng mga salamangkero, engkantador, mangkukulam, astrologo at lahat ng matatalino sa kanyang kaharian upang ipaliwanag sa kanya ang kahulugan ng kanyang panaginip. Ganito ang kanyang sinabi sa mga salamangkero at matatalino ng araw. Sabi sa verse 3 ng chapter 2, nagsalita po si Nebuchadnezzar, ang sabi niya, na naginip ako at binabagabag ako nito. Kaya pinatawag ko kayo para malaman ang kahulugan ng panaginip na ito. Paulit-ulit bumabalik yung panaginip at siya daw ay binabagabag. Pag sinabi kong binabagabag, ginugulo, hindi pinapatahimik ng panaginip na iyon. Naranasan niyo na po bang managinip na pagkatapos ng mapanaginipan ay napapagabag kayo at napatakot kayo? Ganon na ganon ang naranasan ni Haring Nebuchadnezzar. Nung ibinahagi ito ni Nebuchadnezzar sa kanyang mga matatalinong tao, ganito ang naging tugon nila sa kanya. Ang sabi sa verse 4, medyo pakitang gila sila, ang sabi nila, mabuhay ang mahal na hari. Sabihin niyo po sa amin na inyong mga lingkod ang inyong panaginip at sasabihin namin sa inyo ang kahulugan nito. Ito po ay pagpapahayag ng confidence. Confident ang mga matatalino na ito sa kanilang pagsasabi na kaya nilang magpaliwanag. At hindi po natin sila masisisi sa kanilang confidence sapagkat ang mga taong ito ay mayaman ang karanasan sa pagpapaliwanag ng maraming bagay. Maaari po natin silang ipangkat at isali at itabi sa mga kasalukuyang scientist, psychologist, psychiatrist, and other experts. Matatalino po talaga sila, mga scholar. Kaya ang magpaliwanag po ng isang panaginip na nakakabagabag ay hindi po mahirap para sa mga tao ito. Kaya ganoon na lang ang confidence nila. Sabi nila, sige na hari, sabihin mo sa amin yung panaginip mo, kayang-kaya namin ipaliwanag. Kaya lang, hindi po natin alam kung anong takbo talaga ng isip ng haring ito
Kaya imbes na ibahagi niya ang kanyang mahirap na panaginip, ay ganito ang kanyang naging tugon. Sabi sa verses 5 and 6, napagpasyahan kong kapag hindi nyo nahulaan ang aking panaginip at ang kahulugan nito, pagpuputol-putulin ko ang katawan ninyo at ipapawasak ang inyong mga bahay. Pero kapag nahulaan ninyo aking panaginip at naipaliwanag ang kahulugan nito, gagantimpalaan ko kayo at pararangalan pa. Medyo may pasuspense ang kahit ito. Hindi niya agad ikinwento yung panaginip. Bagwas ang sabi niya, hulaan niyo kung ano na panaginipan ko. At pag hindi niyo nasabi kung ano ang napanaginipan ko at hindi niyo rin naipaliwanag, hindi ko lang kayo papatayin, chapin ko kayo. At itatapon ko kayo sa ilog. Wala na po yung tapon sa ilog. Pero dito kasi sa Pilipinas, kapag kami mga nababalitang chinachap-chap, nilalagay sa maleta, nilalagay sa sako, tapos mababalita na sa ilog. Pero ganyan po ang kanyang naging threat sa mga matatalinong ito. Ano ngayon naramdaman ng mga matatalino? Natural, natakot sila. Kaya umapila ang mga experts na ito at kanilang muling sinabi sa hari, sa verse 7, mahal na hari, this time, nagpalit na ng tono yan, ano? Kanina confident niya, may halo ng takot. Sabi ng mga matatalino, mahal na hari, sabihin niyo po sa amin ang inyong panaginip at ipapaliwanag namin sa inyo ang kahulugan nito. Ayaw mang sabihin ng hari. Gusto ng hari, mas mahirap yung challenge nila. Hulaan nyo kung anong napanaginipan ko. Kaya, ang sabi ng hari sa verses 8 hanggang 9, letter A, ay ganito. Delaying tactics lang yung ginagawa nyo. Alam kong pinatatagal nyo lang ang oras dahil alam ninyong gagawin ko ang sinabi ko sa inyo. Tapang tunghalin to. Na kapag hindi nyo nahulaan at naipaliwanag ang aking panaginip, paparusahan ko kayo. Katulad ng sinabi ko. And then sa letter B, ganito po ang sabi. Nagkasundo kayong magsinungaling sa akin dahil akala ninyo'y mababago pa ang isip ko paglipas ng oras. May akusasyon. Hulaan na ninyo ang aking panaginip para maniwala akong kayo'y nakakapangkula at nakakapagpaliwanag ng kahulugan nito. Kitang-kita yung pagkadismaya ng hari. Dahil mukhang alam na niya na yung mga itinuturing na matatalino sa kanyang kaharian, bagaman alam na maalam, limitado ang husay. Dahil sa kabila ng galing nila sa pagpapaliwanag, hindi naman nila kayang basahin ang isip ng hari at hindi nila kayang hulaan kung ano ang panaginip nito at kung ano ang paliwanag sa panaginip. Kaya yung hari, talagang lalo silang pinressure. Nayamot ang hari dahil alam niyang hindi kayang tulungan ng mga matatalinong ito ang hari sa kanyang pagkabagabag. Siguro sa puntong ito sinasabi ninyo, bakit hindi nalang sabihin ng hari yung panaginip? Para maipaliwanag na. Hindi ko rin po alam na hindi rin sinabi sa kwento. Pero one thing is for sure, pinalalala ng haring ito ang krisis. Ang simple-simple ng problema, pinapalala niya, talagang pinapakaba niya itong mga matatalinong matatalinong mga tao sa kanyang kaharian. At dahil nga nagbanta ang hari na papatayin ng lahat ng mga experts at mga pantas sa kanyang palasyo, umapila na naman ang mga taong ito. At ang sabi nila sa verse 10, wala pang tao sa buong mundo na nakakagawa ng inuutos ninyo. At wala rin hari, gaano man ang kanyang kapangyarihan na nag-uutos ng ganyan sa kanyang mga enkantador, mangkukulam at mga astrologo. Ibig sabihin, alam nila yung history. Sa kasaysayan daw, wala pang hari ang nagsabi, hulaan mo ang takbo ng isip ko. Hulaan mo ang panaginip ko. First time daw ito nangyari. Kaya sabi ng mga taong ito, huwag naman kayong ganyan, mahal na hari. Sige, nasabihin nyo na lang yung napanaginipan nyo. Saka namin papaliwanag. Kasi nag-aral kami ng napakaraming babasahin.
Verse 11, dagdag pa ng mga tao ito, napakahirap ng inyong hinihingi, mahal na hari. Ang mga Diyos lang ang makakagawa niyan, pero hindi sila naninirahan kasama ng mga tao. Matatalino sila, pero sinasabi nila, hindi kami Diyos. Hindi namin kayang basahin ang isip ninyo. Kitang-kita po sa tono ng mga matatalinong ito na sila po ay nangangatwiranan. At bakit po sila nangangatwiran? Kasi nanganganib ang kanilang buhay. Lieg na nila ang nakataya at pag hindi nila nahulaan, baka bukas putol na ang lieg nila at chop-chop na ang kanilang mga bulalo at mga bitu-bitutan. Subalit hindi po tumatanggap ng excuses ang hari. Dahil agad-agad gusto niya ng sagot at lunas. Ewan ko ba sa haring ko? Siya na nga nababagabag, gusto naman siyang tulungan ng mga tao, talagang ayaw mo magpatulong. Pinapahirap pa yung problema. At dahil walang ready na sagot ang mga matatalino, nagalit ang hari. Mula sa pagkayamot, nagalit naman siya. At ganito po ang nangyari. Verse 12. Dahil sa kanilang sagot na ito, labis na nagalit ang hari. Hindi ko po alam kung paano siya nagalit. Siguro, may paghampas pa sa lamesa. Siguro, tinadyakan niya yung mga display doon ng mga halaman. O siguro, hinagis niya yung kanyang pagkain. Pero kitang-kita daw ang pagkagalit ng hari. At nag-utos siyang patayin ang lahat ng marurunong sa buong Babylonia. Kung scientist ka ng araw, lagot ka. Kung psychologist ka ng araw, patay ka. Kung psychiatrist ka ng araw, tamaan ka na. Dahil naglabas na ng order ang hari, lahat ng marurunong kailangan patayin. Pansinin po ninyo kung ilan yung ipapapatay. Gano'n daw karami? Ano sabi sa verse? Lahat. Teka muna, parang unfair yan, no? Bakit lahat? Paano yung mga nasa probinsya na wala dun sa palasyo? Kasi malaking bansa ito, Babylonia. Hindi lahat ng matatalino ay present nung magalit ang hari. Bakit idadamay yung mga nasa malalayo? Kasi sabi dyan, lahat ng marurunong sa buong bansa, ito papatay. Patas po ba ang order na ito ng hari? Hindi po patas kasi yung iba naman wala sa eksena, ito papatay na rin. Eto pa, may mga matatalino na may ugnayan kay Yahweh na tunay na Diyos. Hindi sila pagano kagaya ng haring ito. Sila ay followers of God, followers of the true God. At matatalino din sila. Ngayon, nung naglabas ang hari ng order na papatayin, pati yung mga followers of Yahweh na matatalino, ipapapatay din. Damay din sila. Sobrang unfair. Ang lala ng sitwasyon. Hindi lang to yung namumroblema ka sa poponduhan mong bayarin bukas. Alam ko, marami sa inyo, pagka Monday ay naaaligala. Tama? Kasi may mga pondohin. Alam ko kapag ka abente na o a-15, yung ilan sa inyo ay nag-aalala dahil maraming bills, maraming bayarin. At kapag ka dumadating ang Meralco bill, hindi nyo agad binabayaran. Tama? Dahil sinasabi natin, may 5 days pa yan, hindi naman agad-agad mapuputo. Hindi ito yung ganun kasimpleng problema kasi nakataya dito ay hindi lang internet connection. Ang nakataya dito ay leg mo, papatayin ka na. Paano itong mga inosente? Kaya sa puntong ito, ilipat natin yung focus ng camera kasi naka-zoom dun sa mga nasa palasyo I-zoom out natin. Tama ba? Tama, zoom out, no? At i-focus natin yung camera dun sa mga followers of Yahweh na damay sa order ng hari na patayin lahat ng matatalino. At sino po kaya itong mga tinutukoy kong pangkat ng mga tao? Daniel and friends. Ayan. Wala sila sa palasyo, no? Pero dahil sila ay kilalang eksperto, sila ay kilalang mga scholar, sila rin ay ipapapatay. Unfair.
Sabi mo sa katabi mo, ampere. Madaya itong kalit to, no? So nakarating na sa kanila yung order, pati sila, ipapapatay, ipapachop-chop ang katawan. Ano kaya ang naging reaksyon ni na Daniel sa utos ng hari? Talagay niyo ba ay nakakatulog pa si Daniel nung araw na yon? Siyempre, bilang tao, kahit may pananalig ka kay Yahweh, kakabahan ka rin. Kaya ang sabi sa verses 14 and 15, tingnan niyo po, si Daniel yung pinapatungkulan dito. Lumapit si Daniel kay Aryok. Anong pangalan? Kaya kayo, kapag kayo ay nagkaanak, huwag yung, kasi meron po mga tao na ganito yung pananaw. Kapag nagkaanak ako, kunin ko sa Bible. Lord, buksan mo ang Biblia. Siyempre, bubuka yung Bible. Kung anong unang makita kong pangalan, yun ang ipapangalan ko sa anak. Eh, bumuka sa aklat ng Daniel, Aryok yung nakita. Iba naman, buklat-buklat. Lord, anong papangalan ko sa anak ko? Nakita, Beelzebub. Pangit ng pangalan. Lumapit si Daniel kay Aryok na kapitan ng mga tagapagbantay ng hari. Dahil itong si Aryok ang inutusang pumatay sa marurunong sa Babylonia. Anong trabaho ni Aryok? Berdugo. Alam niyo ba yung berdugo? Yung sa mga pelikula, taga-katay, taga-pugot ng ulo. And in this case, taga-chop-chop ng katawan. Hindi ko po alam kung anong gamit niyang pang-chop-chop. Siguro chainsaw. Nakita ka, no? Isa ka sa matatalino. Pugot ang ulo. Hasay kaya tres ka. I-chainsaw ka na, no? At medyo natawa ako dito kasi merong word na ginamit dito na talagang, alam mo, kinakabahan si Daniel. Tinawasan dyan, maingat na nagtanong si Daniel sa kanya. May natural, ang kausap mo ay berdugo. At pag nakilala ka ni Aryok, teka, kilala kita, nasa lista. Ikaw si Daniel, di ba? Matalino ka rin. Kaya siguro sabi niya, maingat na nagtanong si Daniel kasi kakabaka ba siya. Maingat na nagtanong si Daniel sa kanya kung anong dahilan ng napakabigat na utos ng hari. Mabuti na lang at hindi na siguro dala ang chainsaw ng araw na yun. Kaya sinabi sa kanya ni Aryok ang mga pangyayari. So naunawaan na niya yung pulot-dulo na nadamay lang sila. Wala talaga silang kasalanan. Pero ngayon, nasa gitna sila ng isang gipit na sitwasyon. Sabihin nga po natin, gipit na sitwasyon. Gipit na sitwasyon. Nakataranta ito. At sabi ng verse 16, pagkatapos, pumunta si Daniel sa hari at hiniling niya na bigyan siya ng panahong. Hindi po yung pagkakataon, yan po yung panahon. Panahong may paniwanag ang kahulugan ng panaginip ng hari. So dapat sa puntong ito, patay na si Daniel kasi nakasalubong na niya si Aryok. Dapat chop-chop na siya. Pero buti na lang, nandun ang biyaya ng Diyos, buhay pa siya sa puntong ito at nakausap pa nga niya yung hari. At humingi siya ng palugit. Sabi sa verse 17, pumayag naman ang hari. Kaya umuwi si Daniel at binalitaan ng kanyang mga kasamahan sina Hananiah, Mishael at Azariah tungkol sa nangyari. Ito po yung mga taong kumikilala din kay Yahweh. They are followers of the true God. Bago po tayo magpatuloy, uulitin ko yung tanong ko kanina. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa puntong ito na sila ay nasa gitna na sitwasyon? O kaya naramdaman nila na sila'y nasa gitna ng isang peligrosong sitwasyon? Ano sagot? Ha? Makakapag-Facebook ka pa ba? Makakatulog ka pa kaya? Makakakain ka pa kaya? Siguro inis at galit. Kasi nadamay lang sila, wala naman silang kasalanan. Bakit kami ipapapatay? Wala naman kaming ginagawa. Nananahimik kami dito, nagre-research lang kami dito. Ginagawa naman namin yung best namin for this country, for this kingdom. Tapos ngayon ipapapatay kami. Marahil nakaramdam din sila ng yamot.
Dahil napaka-unfair ng pangyayaring ito. At syempre, tama yung sinabi ninyo, takot, pag-aalala. Sino po sa inyo yung kapag ka nag-aalala, matindi yung ihi ng ihi? Kasang kamay? May pagkamot pa yung iba. Ako gano'n ako minsan, yung kapag kinakabahan ako, may deadline, may contest, yung parang, pabalik ako po bago mag-preach minsan. Pabalik-balik ako sa siya, tsaka lakad ako ng lakad dyan sa likod. Kasi sa maniwala kayo sa hindi, kinakabahan pa rin po ako. Eh lalo na itong mga to, hindi lang naman sila magsasalita at magpipreach. Anytime nandyan si Aryok, nasa bintana, titingin-tingin, may dalang chainsaw. Siguro tatawa ta. Wala nga na yung panaginip. Tapos pinapakita yung chainsaw. May dugo-dugo pa. Siguro napapaihi na sila sa salwal sa takot. Totoo na kausap nila yung hari. Pero ang totoo, yung pakikipag-usap nila sa hari ay delaying tactics nila para, alam mo yun, hindi sila agad patayin. Tapos ano sabi ni Daniel sa hari? Bigyan niyo po kami ng palugit na mahulaan yung panaginip ninyo. Ito ang tanong, ano ang katiyakan na mahuhulaan nila yung napanaginipan ng hari? Ano yung assurance na magagawa nilang hulaan yung takbo ng isip ng hari? Yung ng ibang mga matatalino, yung mga top experts in the land, hindi nahulaan, sila pa kaya na hindi naman pinatawag ng araw na yun. Grabe yung suffering. Grabe yung mental torture na dinadanas ni Daniel. Kaya sa puntong ito, kung meron pong background music ang story na to, alam niyo yung pumipintig-pintig ang puso. Dugdug. 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 Kakaba-kaba sila. Nababahala sila sa buhay nila. Gipit na gipit ang sitwasyon. Ito yung sitwasyong alanganin. Sabi mo nga sa katabi mo, alanganing sitwasyon. Ito po yung sitwasyon na hindi madali. Ito yung sitwasyon na parang hindi na maaayos. Brothers and sisters, gaya ni Daniel, maaaring humaharap ka din sa isang alanganing sitwasyon. Ikaw ba ay nasasandak ngayon sa isang gipit na pangyayari? Ano yung sitwasyon sa buhay mo na kapareha ng sitwasyon ni Daniel? Maaaring hindi kasing lala at kasing extreme nung kay Daniel, pero kagaya ng kwento ni Daniel, gipit din. Ano yung sitwasyon sa buhay mo na parang wala ng lunas at solusyon? Maayos pa kaya ito, Kristo? Magkakaasawa pa kaya ako? Magkakabaligan pa kaya kami? Makakabayad pa kaya kami ng utang? Ano yung sitwasyon sa buhay mo na gipit na gipit? Ito ba ay may kinalaman sa negosyo? Ito ba ay kalusugan mo? Ito ba ay sa usaping pamilya? Lagi ka na lang bang walang pera? At sa susunod na buwan, hindi mo alam kung may bigas pa kayo? Hindi mo alam kung sa susunod na buwan ay may trabaho pa pa? Ano yung sitwasyon sa buhay mo na halos di ka patulugin sa sobrang bigat? Yan yung mga dibig na sitwasyon at hindi nalalayo sa naranasan ni Daniel. Kaya marami sa atin ngayon makaka-relate kay Daniel. Ramdam natin siya. Marami sa atin ang nasa sitwasyong nakakaiyak, nakakalungkot, nakakatakot, nakakabahala, nakakadismaya. Buti na lang nakilala natin ang Diyos. Wala akong kausap ngayong umaga. Buti na lang nakilala natin ang Diyos.
Dahil gaano man kadilim ang ating sitwasyon, kung ikaw ay may ugnayan sa Diyos, palaging may pag-asa. Kaya tingnan natin, ano kaya yung ginawa ni Daniel noong mga panahong gipit na sila? Kaya yung ginawa nila, tumakas ba sila? Naisip ba nilang magpakamatay na lang? Uunahan na nila si Aryo para pag chinap-chop sila, at least wala na silang buhay, tingin na lang tayo ng lason. Kaya yung ginawa nila, buti na lang, followers of God sila. Kaya ang sabi sa verse 17 ay ganito, pumayag naman ang hari. Kaya umuwi si Daniel at binalita ng kanyang mga kasamahan sina Hananiah, Mishael at Azariah tungkol sa nangyari. And then verse 18, ito na yung ginawa nila. Hindi sila nagpakamatay at hindi rin nila naisip na magpakamatay at hindi rin nila tinakasan ang problema. Ito ang ginawa nila. Verse 18, hiniling niya sa mga ito na manalangin, mali po yung pagkakatay, manalangin para kaawaan sila ng Diyos sa langit at nang malaman nila ang kahulugan ng panaginip ng hari upang hindi sila patayin kasama ng iba pang marurunong sa buong Babylonia. Ano daw ang ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan? Basta parang hindi naman practical yan. Wala bang strategy man lang? Pero pag gipit na gipit ka na, wala ka nang maiisip na strategy. Pag ubos na ang mga solusyon sa buhay mo, pag wala ka nang naiisip na next step, ito na lang talaga ang pwede mong asahan. Panalangin sa Diyos. Kapag walang-wala ka na, kapag tila baga wala nang linaw ang lahat, kapag wala nang sagot sa problema mo, pag ubos na ang mga solusyon, aasa ka na lang sa sovereign care of God at mananalangin. Amen? Si Lord na lang ang pwede natin lapitan. Dahil ang Diyos lang naman ang may kapangyarihang bumago ng lahat ng sitwasyon. We can only entrust our lives to His sovereign care this 2025. At kagaya ni Daniel, the best way to come to God is through prayer. Ang ganda po ng pagkakasabi sa English. Sabi sa English, then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, and told them to seek mercy from the God of heaven. They sought the mercy of God. They prayed for mercy. Hiniling nila ang habag, ang awa ng Diyos. Ito pala yung tamang prayer kapag hindi mo na alam kung anong dapat ipag-pray. Naranasan nyo na ba yung hindi mo alam kung anong dapat ipag-pray? At wala ka nang nauubusan ka na ng mga salita sa prayer. Yung antindi-tindi ng problema mo, hindi mo alam kung paano magsisimula sa prayer. Babatiin mo ba si Lord ng, good evening, Lord? Anong speech ko kay God? Kapag pala hindi mo na alam kung anong sasabihin, pag walang-wala ka na, ang gipit-gipit na ng sitwasyon, ang gulo-gulo na, ang lalim na ng awayan, ang lalim na ng tampuhan, nag-ugap-ugap na yung sitwasyon, subasog ka na at wala ka ng pag-asa. This is the only prayer that you can utter. Lord, have mercy. Sabihin po natin, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, wala na pong pang tuition si Tutoy. Anong prayer natin? Lord, ang dami-daming bayarin. Patong-patong na. Anong prayer natin? Hindi ka pa nga nakaka-graduate sa isang problema, meron na namang bubulag ang problema, surprise! Hindi ka pa nga tapos dun sa problem A, ito na si problem B, surprise! Ano ang prayer natin? Lord, have mercy. Wala ka ng lakas at talino, anong prayer natin? Malapit na ang deadline, anong prayer natin? Lord, hindi ko na po alam ang gagawin sa buhay ko, sawang-sawa na ako, anong prayer natin? That is the
the prayer that entrusts everything to the sovereignty, to the sovereign care of God. At dahil hinanap nila ang mercy o ang habag ng Diyos sa pamamagitan ng prayer, ibinaba ng Diyos ang supply para sa pangangailangan nila. Ang hindi kayang baguhin ng tao ay kayang baguhin ng Diyos. Ang parang wala ng pag-asa sa tao ay kayang-kaya pang gawa ng Diyos ng remedyo. Kaya ang sabi sa verse 19, nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel, praise be to God! Dapat bukas patay ka na, but God is the God of 11:59. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitan. At pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinong hindi magpupuri? Sinong hindi matutuwa? Sinong hindi magagalak? Bukas chop-chop ka na. Pero binigay ng Diyos ang solusyon after you prayed. There's power in prayer, especially prayers for mercy. Brothers and sisters, it is the mercy of God that will save us from dead-end situations. Habag lang ng Diyos. Hindi dahil matalino ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil madiskarte ka, hindi dahil marami kang koneksyon. Tinatamasa mo ngayon lahat ng pagpapalang tinatamasa mo dahil lamang sa habag at awa ng ating Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Amen? May awa ang Diyos. Pwede niyang i-extend sa atin, lalo na sa mga emergency situations, ang kahit na anong solusyon. We can trust His heart. At ano mang nangyayari sa buhay natin, alam natin, ginagawa ng Diyos patungo sa ating ikabubuti at para sa Kanya ikaluluwalhati. Balikan natin ang verse 19. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitain at pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. The Lord will provide kapag wala ng supply. Kapag walang-wala na tayo. At kapag naghimala at nag-provide ang Diyos, di mo mapipigilang magpuri. Kagaya ni Daniel at sasabihin mo sa sarili mo, biyaya lang ng Diyos ang lahat. Nalagpasan ko yung darkest situation of my life all because of the grace of God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, the Lord is our provider. Anong kailangan ni Daniel sa higit na sitwasyon? Kailangan niya ng mga oras na yun ng katalinuhan, ng kaalaman, and the Lord provided for it. Ikaw kapatid, ano kailangan mo sa gipit na sitwasyon na ngayon ay kinasasanglakan mo? Maaaring kapayapaan, maaaring naghahanap ka ng hustisya, maaaring naghahanap ka ng kaayusan, gusto mo magkabati-bati na kayo. Ano yung kailangan mo ngayon sa isang napakadilim na sitwasyon? Maaaring extra time dahil may deadline na paparating. Maaaring nangihina ka at kailangan mo ng kalakasan. Maaaring you need peace. Maaaring naghahanap ka ng pagmamahal. Oy, kailangan ng marami yan sa atin. Kakatapos lang ng Feb 14. At may mga nakikita akong post nitong nakaraan, isinusumpa ang February 14. At doon na-invento pa yung Feb 14, hindi pa pwede dalawa ang Feb 15. Hindi pa binibili pa ng flowers. Hindi din naman ang kaya. Mga military, ano? Na hindi naman natin masiksi kasi ay yung mga panahon yun ay walang nagbigay sa kanila ng flowers. Wala pong pinapatamaan dito. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Hindi man ibigay ng iba yung validation na kailangan mo. Hindi man ibigay ng iba yung appreciation na kailangan mo.
kayang-kaya namang ibigay ng Diyos. Ang supply pala ng Diyos ay uusbong sa mga lipit at alanganing sitwasyon. Hindi ka iiwanan ng Diyos sa alanganing sitwasyon. Sabi sa Hebrews 13 verse 5, He will never leave you, He will never forsake you. Alam niyo po ba sa original language, sa Griego, 2 beses binanggit yung word na never. He will never, never leave you. He will never, never forsake you. Sinasabi ng Panginoon, hawak niya ang buhay. Maring bibitaw ka na, pero hawak ng Diyos ang buhay. Eh, iba, relate na relate dun sa kanta, eh, no? Gusto ko nang bumitaw. Bumitaw ka na at sasaluhin ka naman ni Lord. Tapos na payment up. Oo, yan, tama. Sabi mo nga sa katayo, bitaw na. At pinapakita po sa atin ang pag-aaral na ito ang isang bagay. At inawit natin ito kanina, walang magagawa ang tao. Kailangan ng Diyos. Sino ba tayo? Pakarupok natin. Napakahina natin. Mabilis tayong manghina. Mabilis tayong ma-discourage. Kaya kailangan natin ng Diyos. Makakatulog tayo tuwing gabi na parang ang ulo natin ay nakahimlay sa napakalambot na unan, sapagkat alam natin ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay Diyos na gumagawa ng lahat sa buhay natin. Alam natin ang Diyos ay tapat kahit na hindi tayo tapat. He is sovereign. He is at work. He is in control. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Sabay-sabay po natin sabihin niya, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. May tatawid ko kaya ang grades ko ngayong semester, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. May tatawid ko kaya ang pamilya ko sa susunod na buwan, Pastor, 15,000 na lang yung natitira kong balance sa ATM. May mga tao pa naman, kapag bumababa na ang balance ng 50,000 sa ATM, kakaba-kaba na yan. Eh, may ka, 300,000 lagi ang balance mo, pero yung iba talaga, 15,000 na lang. O baka, may 15 pa, baka yung iba, 500 na nga lang nasa ATM, na yun na nga lang yung yung tawag doon, yung maintaining balance, nakaltasan pa. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. At minsan marami sa buhay natin na kaya naman natin sinasapit dahil din sa kapalpakan ng ating pagdidesisyon. Buti na lang ang Diyos ay mahabagin. Kaya ang ating dalangin sabay-sabay, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Bilang pagtatapos sa mensaheng ito ay nais kong sagutin ang tanong na ito. Nasaan si Kristo sa kwento? Naalala nyo, lahat ay damay-damay dahil sa kasalanan ng iilan. Dahil sa kasalanan ng iilan, lahat papatayin. Dahil sa sala ng kakaunti, lahat ay paparusahan ng kamatayan. Lahat ay may sentensyang bitay. Lahat ay papatayin. Ipagkakahawig sa mensahe ng gospel na nagsasabi sa atin na dahil sa pagkakasala ng isa, lahat tayo ngayon ay kailangan mamatay. Dahil sa kasalanan ni Adan, lahat tayo ay paparusahan ng kamatayan at habang buhay na pagkakalayo sa ating Diyos. Ngunit dahil sa mercy, dahil sa habag ng Diyos, habang pinapatay ang marami, yung kakaunting pangkat sina Daniel ay kinahabagan ng Diyos. Remember the word mercy. Habang lahat ay pinapas lang,
Habang lahat ay chinachap-chap at pinupugutan ng ulo, merong isang pangkat, meron siyang grupo na kinaawaan. Ito sina Daniel, kinahabagan ng Diyos, naligtas because of the mercy of God. At hawig po yan sa ating kaligtasan kay Kristo. Lahat ng tao ay kailangan sentensyahan ng kamatayan. Pero merong bayan ang Diyos na binili ng kanyang dugo. Merong bayan ng Diyos na kinaawaan at tayo yon na mga mananampalataya ng Kristo. Lahat tayo ay deserve na mamatay at parusahan at ihiwalay sa presensya ng Diyos forever and ever. Lahat tayo ay patay na sa harapan ng Diyos. Pero tayo tinakagan. That's why in this story we can see the gospel. Kung tayo makasalanan pa, He died for us. Wala ka ng kapag-apag-asa. Basura na tayo sa harapan ng Diyos. But the Lord sent His one and only Son para hanapin ang kanyang bayan. Napakapalad natin na tayo ibinilang sa bayang kinahabagaan ng Diyos. Tayo ang bayan na ngayon ay buhay dahil sa habag, sa mercy ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mercy ninyo. Salamat po sa habag ninyo. Kung lahat ay nakakalapit sa trono ng iyong biyaya, hindi po dahil sa aming kahusayan at galing. Wala po kami may pagmamalang. Kami po yung mga patay sa kasalanan. The Bible says we were once dead in our sins and transgressions. But in the right time, Lord, you made us alive. Hiningahan mo kami. Muli kaming naisilang. At ngayon nakikita namin ang kagandahan ng iyong mabuting balita na may Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa aming kasalanan. That's why today, Lord, we can only say, to God be all the glory. Thank you. Thank you. Hindi po bang pasalamatan natin ang Diyos gaya ni Daniel? Magpuri tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa Kanya, sa Kanyang habag, sa Kanyang pagtsatsaga sa ating mga buhay. Hindi po tayo dapat pagtsagaan, hindi po tayo dapat mahalin, pero minamahal tayo ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, buksan po natin ang ating mga bibig. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Papurihan natin ang Panginoon. Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos sa Kanyang habag? Kailan mo binuksan ng iyong bibig at sinabi mo, Lord, thank you. Minahal mo ako. Sa dugo ni Kristong dumaloy sa krus ng Kalbaryo upang kami maibalik sa iyong harapan, O Diyos. Mahabaging Diyos ang banal na Diyos. Kami mga basura sa inyong harapan. Hindi po kami karapat-dapat sa inyong harapan, subalit pinalapit ninyo. Mahaharap namin anumang sitwasyon sapagkat kasama-sama ka namin. Alam po namin kumikilos kayo sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ang nanghihinay pinalalakas ninyo, Panginoon. Ang mga may kalituhan, Panginoon, ay binibigyan nyo ng karinawan sa kanilang kaisipan. Alam namin, Lord, sa oras na ito may ginagawa ka. Hinihilo mo ang mga damdamin. Hinihilo mo ang mga pusong sugatan. Pinalalakas mo ang kanilang mga kumpiyansa. Mga tatay at mga nanay ay kinikilusan mo sa mga oras na ito. Salamat,
salamat, O Diyos, sa pag-apaw ng inyong biyaya sa bawat isang narito. Hindi mo pinagdadamot ang inyong mga biyaya, Panginoon. Bagos pinapaawas mo sa amin. Walang limitasyon ang iyong mga biyaya. Salamat sa pag-abot mo sa iyong bayan, O Diyos. Maging sa kagalingan ng kanilang mga sakit at karamdaman, salamat sa habag mo, O Diyos. Maging sa mga suliranin nila sa mga kanilang bayarin, Panginoon, at mga gastusin, O Diyos, salamat sa habag at biyaya mo na patuloy mong pinapadaloy. Tayo pong lahat ay tumayo. Tawagin ko pong worship team. Mawi tayo sandali sa Panginoon. Sabayan po ninyo ako sa awit na ito. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo. Sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y nalinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. We will sing the first verse.
Raise your voices. Kahit minsan di na bahiran ng kabanalan, kamanangiran, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Gloria a Dios. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Habang tayo maawit na ako yung istorya ng naglayas ng ating prodigal son. Nung Jesus ang bumalik sa kanyang ama, alam niya hindi na dapat siya. At sasabihin niya sa kanyang ama sa desisyon, Ama, gawin mo na lamang ang patulong. Pero ganito na nangyari. Bali ang kanyang ama, buwan ng lumayas, kanyang punsong anak na nagpuso tayo ng kayamanan. Kaya wala sandali na hindi naghihintay. At tumatanawan niya ang kanyang anak na naglayas, na pabalik sa kanya. Kanya agad sa galubog at tiyakusan. Nagtusan ng mga katulong, nagihisan, lagyan ng sinsin, lagyan ng sandalyas, ang patayin at pinatamang ang buya at ang kima. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Ating pinagdala sa nagalsak tayo gayon din. Sa istorya ngayon, ang ama ay ang Diyos at tayo yung prodigal son ng Diyos. Masarap palalahanin na tayo nasa ganito kalagayan. Bahagi ng Isaiah 53 verse 5 ang nagdala sa atin sa magandang kalagayan na meron tayo ngayon. Ay dahil sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa Kristo. 1 Corinthians 5:21, siya'y walang kasalanan, pero siya naging kasalanan. Nagkaroon ng reversal. Siya nagdala ng ating pagkakasama at nagbayad sa krus ng Kalbaryo. In the same way, ang mga ng ating dalahin, ang tugon gaya ng Messiah and mercy of God, abang ng Diyos ang kailangan. Kinakailangan ay lulubod sa Panginoon. Nagarasan ko na yan ng mga kapatid ko. Talagang ang Diyos ay tumutubo sa panalangin. At ang pagkakataon tulad dito, sa hapag ng Panginoon, pagkakataon din tayo magsulit sapagkat sabi ng salita ng Diyos, no one can see the Lord unless he or she is calling. Ibig sabihin, hindi makakarating ang panalangin mo sa Diyos kung wala sa iyong kamananan. Tayo yung pinabanan. Pinabanan na tayo sa ginawa ng ating Panginoon Hesus Kristo. Binayaran na niya. Kaya sa paningin ng Ama, malinis na tayo. Pero kung minsan mayroon distansya ang relationship natin, sapagkat patuloy pa rin tayo magkakasala. Alam natin maling ginagawa pa rin natin. At this time,
seek God, seek His mercy. At ang tunay na sa kung ano ang paningin ng Ama sa ating in the natural, yun ang nangyayari. At walang panalangin hindi tutugunin ng Diyos. Sigurado yan. Ang panalangin at patuloy sa ating salita ng Diyos, tumatagpo sa alapakan, hindi pa nakakarating sa ikinauukulan, dumarating na ang kasukulan. Yan ang ating Diyos. Tuwing napabayata. First Peter 2:24, say na sugatan para sa ating kagaling. Panginoon po. Jesus is our miracle maker. And the solution is also our solution giver. Mas marami ng inumin. Pag-aaral natin na nakubo ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo bilang pag-ako ng ating mga kasalanan. Kaya tayo mga kapatid ay badala sa pag-ulitan. Amen. Kapatid ko lang. Okay, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ano po? Kasi ang ganda ng reminder sa bawat isa na tanging ang ating Panginoong Diyos lamang ang ating kailangan sa ating sitwasyon ng kagipitan. Okay po? Sige po, meron po ba tayo po ay manatiling nakatayo at sabay-sabay po natin banggitin. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib at sabay-sabay po natin banggitin ang ating covenant. Kami ay nagpasya. Pagbilang ko po ng 3. 1, 2, 3. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay pwede na po magsipo. Pwede po bang malaman kung meron pong newcomers o baguhan o kayo lang naka-attend? Meron po ba? Okay, mukhang wala naman po, ano? So, let's proceed na po sa ating announcement. Okay? Basic theology, this coming Tuesday. Ito po ay laging ginaganap tuwing Tuesday, 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Okay? Ayan, Sunday School po, Blessed Children Ministry Sunday School. Ito po ay tuwing Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. Ayan, open for ages 3 to 12 years old po. Okay. Ayan po, weekly youth fellowship, tuwing Sabado po ito. Ito po ay tuwing 5 to 7 p.m. po, via Zoom po. Okay? Ayan, Sunday worship service po. Ito po ay tuwing linggo, of course, Monday morning fellowship. Tuwing alas 9 hanggang 11 po ng umaga. At evening fellowship po ay 7 to 8:30 p.m. po. Okay, host home prayer meeting for your family. Meron po tayong guide sa everyday group and page po. Okay po. Ayan, ang ating pong worship team, praise and worship team ay nangangailangan ng mga instrumentalist, ano? Tulad po ng keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. Kung kayo po ay interesado, pwede po kayong mag-lista dahil po sa
registration table po sa entrance. Okay po? Okay. So ngayon po, punta na po tayo sa exciting part po ng ating service. Nawanin po natin si Sister Baby. Pinagpalang mama po sa ating lahat. Napakaganda po nung mensahe sa araw na to kasi naalala ko po nung bago-bago lang po ako, hindi pa ako tunay na nakakakilala ng iba. Masasabi natin ako yung pinaka-reyna ng pag-aalala. May mga maliliit na bagay, pinalalaki ko yan. Pero na nakilala ko si God, nagkaroon ako ng kapayapaan sa isip. Naalala ko tuloy naalala niyo na nagkaroon ng COVID. Marami po sa mga senior ang namatay hindi sa COVID. Heart attack dahil sa pag-alala yun. Naisip ko lang kung siguro nasa kanila si God, kilala nila si God, hindi sila matatakot. Tignan yung nakaraos tayo. Nakaraos yung COVID na walang nangyayari sa mga seniors. Kaya yun ang naisip, sabi ko, namatay sila hindi sa COVID, kundi sa nervyos na heart attack sila. Ang napili ko pong verse sa araw na ito dahil araw ng buwan ng puso, Valentine's, ito po ang napili kong verse. Sa unang Juan 4:19, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang salita pong pag-ibig ay nabanggit ng higit 500 sa Biblia. Ano po ba tungkol sa pag-ibig? Marami pong ibig sabihin ng pag-ibig. At ito po ang pinakamahalaga, sabi nga ni God. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin. Hindi tayo naunang nagbigay, kundi siya. Hindi tayo naunang umibig, kundi siya. At ano po makilalaman natin tungkol sa pag-ibig? Ano po ang koneksyon nito sa pagbibigay? Unang puntos ko po ay kay God. Diba? Unang puntos ko po ay binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng biyaya, pangangailangan sa buhay natin. At si Jesus naman, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya masasabi ko lang po, kapag tayo po ay nagbibigay, ang isipin po natin, bakit nga ba tayo nagbibigay? Nung di pa ako nakaka-unawa ng tunay na pagbibigay, nagbibigay ko dahil yun ang kailangan, di ba? Nasa programa yun. Naalala ko na nasa Catholic Church pa. Di ba? Yung mga pinapasa yung takyo ba yun? Yung pinapasa sa mga tao. Talaga meron ng pagbibigay nun. At ngayon naging Christian na ako, medyo nakaunawa na ako, medyo pa lang, nagbibigay ako dahil may biyaya pala. So naisip ko unti-unti habang ako ay nag-aaral ng salita tungkol sa pagbibigay. Ito ang nabigay sa akin ni God. Kapag nagbibigay ka, nasaan ang puso? Nagbibigay ka ba dahil gusto mong itaas ang pangalan mo? Nagbibigay ka ba dahil meron kang matatanggap? Ito ang ko. Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. At wala nang hihigit pa sa Kanya. Wala nang mas mahalaga kahit na itong hawak natin, kung ano tayo meron ngayon, kung ano kayamanang meron tayo ngayon, lahat sa Kanya nang galing. Kaya wala tayong karapatan para ipagdamot ito. Kaya kapag tayo nabibigay, lagi natin tatandaan, dapat pang bibigay tayo, nandyan yung puso natin, nandyan yung faith natin, yung hope, at yung love sa Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kaloob. Panginoon Diyos namin, mga pagdating sa lahat, Diyos namin mga pagmahal, narito po ang aming munting nakayanan na kaloob kay God. Hindi po itong basbasan, hindi kagamit-gamit sa lahat ng tao at sa lugar na pinakatnan. Patuloy niyo pong i-bless yung mga tao ang patuloy na nagbibigay at i-bless din po yung mga wala pang kakayanan. Iwanagin niyo po ang kanilang mga puso't isipan
na ito ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Ito po ang aking samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, amen. See you next Sunday. God bless you.